Natapos ang ating last chapter sa Sakamoto Days, kung saan tinapos ni Hyo si So sa loob ng taxi. Nakaharap naman ni Osoragi si Dump, kung saan naglaban ang dalawa sa shrine o templo ng mga Diyos. Nagawang mailayo ni Dump ang sandata ni Osoragi, ngunit sa bandang huli ay nakuha niya pa din ito at ginamit upang wakasan na ang kanilang laban. Ngayon, atin nang simulang talakayin ang susunod na chapter ng Sakamoto Days, at ito ay ang chapter 44 at 45. Nagsimula ang chapter, kung saan pilit na pinapahiga ni Mr. Sakamoto si Shin, habang sinabi ni Shin, na tumigil ka na Mr. Sakamoto, pakiusap. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Sinambit ni Mr. Sakamoto, na pipigilan ko siya, kaya magpatuloy ka na. May isang matanda ang may hawak na mahabang karayom, at ibinaon niya ito sa likod ni Shin, at ito ay napasigaw ng napakalakas. Sinaad ng matanda, na mag-relax ka lang bata. Isa lamang yang acupuncture. Habang patuloy na binabaon ng matanda ang mga karayom, ay sinabi ng narrator, na pagkatapos ng laban nila Shin at Lu, ay nagtungo sila sa paboritong holistic healer ni Mr. Sakamoto, at ito ay ang Mia Clinic. Ang pangalan ng healer ay si Lola Mia at sinabi nito, na sa totoo lang, hindi kita nakilala. Wala kasi akong mga kliyente na kasing taba mo. Natapos ng gamutin ng matanda si Shin at sinambit pa nito kay Mr. Sakamoto, na hindi ko kadalasang ginagamot ang mga dating assassins. Sinaad ni Taro Sakamoto, na ikaw lang ang doktor na pinagkakatiwalaan ko, Lola Mia. Inaasar naman ni Lu si Shin, habang sinabi ni Shin, na huwag mong hawakan ang mga yan. Mr. Sakamoto, patigilan mo siya. Tinanong ni Lu kung masakit ang ginawa sa kanya, habang sinambit ni Shin, na napaka-weird. Ang pakiramdam ng katawan ko ay sobrang relaxed. Ang matandang yun ay alam ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Mr. Sakamoto, na si Lola Mia ay isang alamat na holistic healer para sa mga assassins. Kilala siya bilang God Hand sa mundo ng mga assassins, sa madaling salita, kahit anong sugat sa laban ay kayang pagalingin ni Lola Mia. Sinabi ni Lola Mia, na basta't hindi ka papatay, habang tinanong ni Shin, na gaano katagal ko kailangang panatilihin ang mga karayom na ito, Lola. Sinambit ni Lola Mia, na mag-ingat ka sa pananalita mo, bata, 98 years old pa lang ako. Mananatili kang ganyan nang hindi bababa sa isang araw. Hindi nagustuhan ni Shin ang sinabi sa kanya ng matanda, habang sinambit pa ni Lola Mia, na kapag ginamit mo ang bagong kapangyarihan na yan, para kang humihinga at tumatakbo ng mabilis. Sa kasalukuyang antas ng kalakasan mo, 5 minuto lang sa isang araw ang kaya mo. Hindi makapaniwala si Shin na 5 minuto lang niya magagamit ang kanyang bagong kakayahan, habang sinaad ng matanda, na kung gusto mong mamatay, gawin mo kung anong gusto mo. Sinabi ni Lu, na pwede bang tignan mo din ako, Lola. Medyo nahihilo ako, habang hinawakan naman ng matanda ang kanyang braso. Sinambit ni Lola Mia, na may naipon na lason sa katawan mo, uminom ka ng miso soup na may halaan. Agad namang bumuti ang pakiramdam ni Lu matapos niyang kainin ang miso soup, habang sinabi ni Shin, na ang tawag dyan ay hangover. Muli namang kinausap ni Lola Mia si Taro, kung saan pinahiga niya ito at sinaad, na matagal na noong huli kitang sinuri. Agad naman humiga si Sakamoto at tinignan siya ni Lola Mia habang sinasabi ng matanda, na nakikita ko na may mga bago kang kaibigan, mabubuting bata sila. Ngayon, aalis ka para makipaglaban, hindi ba, habang sinaad ni Sakamoto, na paano mo naman nasabi yan? Sinabi ni Lola Mia, na ito ay isang nagagalit na pressure point, sensitibo lang ito para sa mga galit na tao, hindi mo kayang itago ang mga bagay sa akin. Sinaad ni Sakamoto, na hindi naman masakit yan, habang sinabi ng matanda, na naiintindihan ko ang galit mo, lalo na't pinapahirapan ang mga batang yan, pero kung magwawala ka na mag-isa doon, naghahanap ka lang ng problema. Maaaring hindi mo ito na-realize, pero ang antas ng kalakasan mo ay mga 30% na lang ng dati, 5 taon kang hindi kumilos, mas mahina ka na ngayon kaysa kay Nachan. Sinabi ni Mr. Sakamoto, na hindi na yan mahalaga, hindi ko na kayang hayaang magkalat ang mga baliw na yon. Bigla namang pinatigil ni Lola Mia si Sakamoto sa pagkilos, at pagkatapos ay siniko niya ito ng malakas sa sikmura. Sinabi ng matanda, na tinamaan ko ang pressure point sa ibabang bahagi ng tiyan mo, dapat mas makakaramdam ka ng kaunting ginhawa ngayon. Sinambit ni Mr. Sakamoto, na maraming salamat, Lola Mia.
Ikaw na munang bahala sa dalawa, habang sinaad ng matanda, na mag-ingat ka. Inilipat ang scene sa isang napakataas na tower, kung saan nandito si Heisuke at kausap sa telepono si Sakamoto. Sinabi nito, na Taro. Wala akong swerte sa paghahanap ng mga serial killer na yon. Pero hindi ko hahayaan na makaligtas ang sino man na nananakit sa mga kaibigan ko, yo. Ipapaalam ko sa iyong agad kapag nakita ko sila, ang weird nilang tignan, dapat madali lang silang makita. Pagkatapos nilang mag-usap ay nagmasid si Heisuke at sinaad, na ganito pala ang itsura ng mundo, Hisoke. Siguradong kamangha-mangha ang laging lumipad ng mataas sa langit. Si Heisuke ay nagtungo kung saan may binocular, at ginamit niya ito upang hanapin ang mga serial killers. Inilipat naman ang scene sa isang napakalaking gusali, at sa ibaba nito ay naroon si Kashima. Si Kashima ay may kausap sa telepono at sinabi nito, na tungkol sa mga serial killers. Dalawa sa kanila ay natalo na. Siya ay pumasok na sa gusali habang sinasabi pa nito, na sa madaling salita, lahat ay ayon sa plano, nakuha nila ang atensyon ng order, tulad ng pinlano, ngayon, maaari na tayong lumipat sa susunod na yugto, sa pangalan ng banal na katarungan. Si Kashima ay pumasok sa isang silid, at sa likod ng pinto ay nag-aabang si Apart, at tinanong nito kung sino ang kanyang kausap. Mabilis na kumilos si Kashima upang atakihin siya, ngunit madali lang nakaiwas si Apart, at tinalian niya sa leeg si Kashima. Sinabi ni Apart na ano ang binabalak mo, habang sinaad ni Kashima, na bakit ka nandito, Apart? Para saan ang lahat ng to? Sinambit ni Apart na huwag kang magmaang-maangan. Hindi ka nagpapakatotoo sa akin. Kapag ang mga tao ay hindi handang ilantad ang kanilang sarili, hindi talaga sila makakakonekta. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil pinalaya mo ako mula sa kulungan, pero hindi ko tatanggapin na gamitin ako. Nakarating na ako sa ganitong kalayo, at gusto kong gawin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Sinambit ni Kashima, na hindi mo dapat pinatay ang mga tao na hindi kasali sa listahan. Hindi yan ang napagkasundoan natin. Pagkatapos magsalita ni Kashima, ay biglang pinagpuputol ni Apart ang kanyang katawan, gamit lamang ang kanyang mga sinulid, na labis na ikinagulat ni Kashima. Sinabi ni Apart na gusto ko pa. Gusto ko pang kumonekta sa napakaraming tao. Sinambit ni Kashima sa kanyang sarili, na bakit nangyari ang ganito. Minaliit ko siya. Ito talaga'y isang malaking banta. Maaari nitong ikapahamak ang plano namin. Pagkatapos ng lahat ng hirap na ginawa ko para ayusin ang sarili ko. Si Apart ay umalis na, habang ang kausap sa telepono ni Kashima ay nagsalita. Sinabi nito, na huwag tayong mag-overreact, Kashima, bakit hindi na lang natin siya hayaan na gawin ang gusto niya. Sinaad ni Kashima, na nakakahiya ito, habang sinambit pa ng nasa telepono, na huwag kang mag-alala, bakit hindi tamasahin ang kaunting panganib. Ito ang pinakamagandang paraan para sirain ang JAA, mas maraming gulo na gawin nila, mas mabuti. Inilipat naman ang scene kay Minimalist, kung saan ito ay nasa harapan ng tindahan ng pamilya Sakamoto. Nasa loob ng tindahan si Mrs. Sakamoto, at ito ay may kausap sa telepono. Sinabi ni Mrs. Sakamoto, na nasa magandang kalagayan naman si Shin, ano? Mabuti yan. Huwag kang mag-alala, okay lamang ako, wala namang mga customer, ayos lang ako na mag-isa. Mag-ingat ka. Teka muna, may customer na pumasok, mas mabuti pang magpaalam na ako. Si Minimalist ang customer na pumasok sa tindahan, habang sinabi ni Mrs. Sakamoto, na maligayang pagpasok. Ano ang maaaring maitutulong ko sa'yo? Ipinakita naman si Taro Sakamoto, kung saan siya pala ang kausap ng kanyang asawa, at ito ay nasa pampublikong lugar. Sinabi ni Minimalist, na nasaan si Taro Sakamoto, habang sinaad ni Mrs. Sakamoto, na umalis ang aking asawa. Siya ay nakipagkita sa isang holistic healer. Sinambit ni Minimalist, na huwag mo na siyang itago sa akin. Ayoko ng sinungaling, habang sinabi ni Mrs. Sakamoto, na oo. Ayoko rin yun. Sinaad ni Minimalist, na hindi mo nauunawaan ang sitwasyon dito, at pagkatapos ay nilapitan niya ang kaera at unti-unti itong pinaliit gamit ang kanyang mga kamay. Nagulat si Mrs. Sakamoto sa kanyang nasaksihan at sinabi nito, na paano naman ang pera na nasa loob. Pagkatapos wasakin ni Minimalist ang kaera, ang lamesa naman ang kanyang sinira, upang lapitan si Mrs. Sakamoto. Hinawakan niya ng mahigpit sa leeg si Mrs. Sakamoto at sinabi, na naiintindihan mo na ba ngayon? Nasaan si Taro Sakamoto?
Kapag tinatago mo siya, ay gagawin kitang maliit na bola. Ngayon, makipagtulungan ka. Bigla namang binali ni Mrs. Sakamoto ang kamay ni Minimalist na labis niyang ikinagulat. Hinawakan ni Mrs. Sakamoto ang buhok ng kalaban at pagkatapos ay sinaksak niya ito sa leeg. Si Minimalist ay napaluhod habang biglang nag-iba ng anyo si Mrs. Sakamoto at ito pala ay si Nagumo. Sinabi ni Nagumo na nagbibiro lamang ako. Hawak ko ang aking patalim na laruan kaya hindi ka papatay. Napagtanto ni Minimalist na siya ay isa sa mga S-rank sa listahan at sinabi na ayoko sa mga sinungaling. Ngayon, mamamatay ka. Inakbayan ni Nagumo si Minimalist at sinambit na hindi yan mangyayari. Kung nakikita mo, ako ang nakatoka ngayon sa tindahan. Ipinakita naman ang naging pag-uusap nila noon ni Nagumo at Mr. Sakamoto noong nagte-training ito kasama si Heisuke. Sinabi ni Mr. Sakamoto na maaari bang ikaw muna ang bahala sa tindahan. Nag-aalala ako sa maaaring mangyari sa pamilya ko. Ayaw namang gawin ni Nagumo ang nais ng ating bida, habang sinambit ni Sakamoto na may utang ka pa sa akin, tanda mo. Sinabi ni Nagumo na kung ganoon ay wala na akong pagpipilian, at dapat mo akong bayaran dito. Ibinalik na ang scene sa kasalukuyan kung saan naglabas ng isang kahon si Nagumo at Sinaad na humingi ng pabor ang isang kaibigan ko, sino ba ako para tumanggi, di ba? Muli namang inilipat ang scene kay Heisuke, kung saan sinabi nito na tignan mo ito, Pisuke. Ang sahig ay gawa sa salamin. Humuni si Pisuke, habang sinaad ni Heisuke na oo. Hindi ako naglalaro. Palaging sinasabi ng lola na kung hindi mo makita ang hinahanap mo, kadalasan ay nasa ilalim ng ilong mo lang ito. Pagkatapos magsalita ni Heisuke, ay nakita niya si Apart na nasa kanyang ibaba. Sinabi ni Apart na gusto kong kumonekta sa mas maraming tao. Gusto kong maintindihan ang lahat. May nakasalubong na lalaki si Apart at tinanong niya ito kung ano ang kanyang iniisip, habang sinabi ng lalaki na nakakakilabot ka. Ano bang problema mo? Sinambit ni Apart na maaari ko bang makita ang iyong kaloob-looban, habang inihanda na ni Heisuke ang kanyang sniper gun at sinabi na nahanap ko na siya, Pisuke. Tama nga ang sinabi ng lola. Nagpakawala ng isang ricochet shot si Heisuke na tumama sa kanyang inaapakan na salamin, at ito ay nag-bounce ng maraming beses hanggang sa tumama ito kay Apart. Nagawa namang pigilan ni Apart na bumaon ang bala sa kanyang katawan gamit ang kanyang mga sinulid. Labis na nagulat si Heisuke sa ginawa ng kanyang kalaban, at parang siya daw si Taro Sakamoto. Napansin din niya na nabasag niya ang salamin, at nababahala ito sa kanyang babayaran. Bigla namang nawala sa paningin niya si Apart, at pagkatapos ay ipinakita ito na nasa kanyang likuran. Sinira ni Apart ang pader na nakaharang patungo kay Heisuke, gamit ang kanyang mga sinulid, habang agad na tumakbo si Heisuke upang makaiwas at pagkatapos ay nagpakawala ito ng isang bala. Bigla namang nagkaputol-putol ang kanyang baril na kanyang ikinagulat, habang sinabi ni Apart na gusto ko ang sinulid, madalas itong ginagamit bilang simbolo ng koneksyon ng mga tao, di ba? Tinalian ni Apart si Heisuke sa kanyang katawan habang sinasabi nito, nakakaiba, pero sa isang dahilan, sigurado akong maganda ka sa loob. Sinaad ni Heisuke, na muntik na ako doon, buti na lang, medyo malapit siya, you. Ang elevator na nasa likod ni Apart ay biglang nagbukas, at ang tao na nasa loob nito ay si Taro Sakamoto. Mabilis na kumilos si Mr. Sakamoto at sinuntok niya si Apart sa kanyang sikmura, at sa sobrang lakas ng pinakawalang atake ng ating bida ay lumipad ito ng napakalayo. Si Mr. Sakamoto ay may hawak na chopstick na may bala ng baril at sinabi nito na patawad sa paghihintay, Heisuke. Sinambit ni Heisuke, na alam kong mapapansin mo, Taro. Ang bullet signal ko. Nakabangon na si Apart at Sinaad na napakasakit nun. Matagal na simula nang may tumama sa akin ng ganon. Kung kaya mong magbigay ng suntok na ganon kalakas, baka nga kaya mong maintindihan ako. Sinabi ni Mr. Sakamoto na ako na ang bahala sa kanya, magaan ang pakiramdam ng katawan ko ngayon. Dito na natatapos ang chapter 44 at 45 ng Sakamoto Days. Paki-like and follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat.